Mga kaibigan, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Meron po tayong latest na weather update at dito po kay Bagyong Marce na ating minomonitor. Aalamin po natin ngayon ang kanyang track intensity, lokasyon at kung ito nga po ba ay posibleng maging malakas na bagyo within the next 48 hours. Pero bago ho yan, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahita rin po na notification bell para lagi ko po kayo manotify sa ating mga weather update. Mga kaibigan, kaninang alas 10 po ng umaga ay namataan po ang sentro or mata nitong si Bagyong Marce na may layo pong 775 kilometers dito po sa may bandang east of Borongan City, Eastern Samar. And as of now, may lakas na po siyang hangin na 75 kilometers per hour. Malapit po sa may gitna na may bugsong pumapalo up to 90 kilometers per hour mga kaibigan. Ang kilos naman po niya pa west, northwestward sa bilis po na 35 kilometers per hour. Isa na po siyang ganap na tropical storm mga kaibigan at posible pang lumakas sa mga susunod po na mga oras. So mga kaibigan, titignan natin ngayon yung kanyang track intensity, yung mga lugar po na posible niyang maapektuhan. Ngayon kasi mga kaibigan, may posibilidad po na itaas ang storm wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Cagayan. Inaasahan po yan bukas mga kaibigan. So bukas mararamdaman at mararanasan natin ang storm wind signal number 1 niya na posibleng may lakas ng hangin from 49 to 65 kilometers per hour. At posibleng mas maitaas pa yon, depende po kung mas lalapit etong si Bagyong Marce. So mga kaibigan, dapat po bang pangambahan natin etong si Bagyong Marce? Mas malakas ba ito kung ikukumpara kay Bagyong Leon? Kung titignan nyo po sa ating pinaka-weather system mga kaibigan, maliit lamang na bagyo etong si Bagyong Marce, no? Parang bilog lamang siya, hindi kagaya ni Bagyong Leon. Ang laki po, ang lawak ng trap na kanyang nasasakupan kahit nasa labas po siya ng ating Philippine landmass. And as of now, nasa labas pa ito ng Philippine landmass etong si Bagyong Marce, kaya hindi pa ito masyadong nararamdaman, especially po dyan sa may bandang extreme northern Luzon. Tignan nyo mga kaibigan, inaasahan po kasi mamayang alas 8 po ng gabi mga kaibigan ay tatahakin niya po etong lokasyon po, no, na may layo pong 715 kilometers dito po sa may bandang east of Virac, Catanduanes, at mas lumakas na po siya sa 85 kilometers per hour. Tropical storm, pa northwest po ang kilos sa bilis po na 25 kilometers per hour. Pagdating naman po within the next 24 hours, bukas po yun ng umaga ng alas 8 mga kaibigan, tatahakin naman ni Bagyong Marce na may layo pong 620 kilometers. Ito pong lugar ng east of Casiguran, Aurora, at mas lumakas po siya sa 95 kilometers per hour. Severe tropical storm category na siya mga kaibigan. Ang kilos naman po niya ay pa northwest sa bilis po na 35 kilometers per hour. So hindi nakakapagtaka mga kaibigan na mabilis pong nag-i-intensify or nagkakaroon ng rapid intensification ito po nga si Bagyong Marce, dahil nakita naman natin ang pagkilos niya ay pumapalo, no, sa 30 to 35 kilometers per hour. Pag mabilis po ang kilos ng isang bagyo, mabilis yan pumapasok sa ating bansa. Ganun din kapag mabilis ang isang bagyo, mabilis din yan lumalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung track at intensity niya mga kaibigan, yung mga lugar, no, at nakita nyo, tingnan nyo mabuti mga kaibigan, ipapakita ako sa inyo. Pagdating po mga kaibigan ng November 5 ng Tuesday, ito ay magiging isang ganap pa rin na severe tropical storm. Pagdating naman po ng alas 8 ng umaga ng November 6, ito po ay magiging isang typhoon category hanggang alas 8 po ng gabi. Typhoon category pa rin siya sa November 7 ng alas 8 ng umaga. Pagdating po ng November 8 ng alas 8 ng umaga, typhoon category pa rin siya. At inaasahan pagdating po ng November 9, 2024, Sabado po ito, alas 8 ng umaga, ito po ay nasa gilid na or palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero tingnan nyo mabuti, apektado niya itong Eastern Luzon mga kaibigan or extreme Northern Luzon mga kaibigan bago siya lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung pinakamata ng bagyo, posibleng dumaplis po mga kaibigan sa ilang bahagi po ng Luzon. So maging handa na tayo mga kaibigan. So kailan posibleng tumama or maglandfall? Ito nga pong si Bagyong Marce. Hindi naman inaasahan o hindi natin inaalis yung posibilidad na maglandfall ito, pero may senaryo na posibleng maglandfall siya dagdating po ng November 8 ng alas 8 ng umaga. Pero yung track and system natin nagbabago naman yan kada oras
dahil itong si Bagyong Marce mas mabilis ang kilos. Ang sinasabi po natin mga kaibigan, ito pong pag maliit na bagyo na si Bagyong Marce, mas malaki yung magiging epekto niya. Kapag ka naglandfall siya sa ating Philippine landmass, mas malakas yung epekto niya pero mas mabilis mawala or mas mabilis matapos. Imagine niyo mga kaibigan, bigyan ko kayo ng example, once na maglandfall itong si Bagyong Marce sa ilang bahagi ng ating bansa mga kaibigan, sa ating Philippine landmass, malaki yung mabipinsala niya pero hindi ito tumatagal ng sobrang tagal. Siguro, sa ating sa forecast natin, tumatagal yung ganitong klase ng mga bagyo ng 30 minutes to 1 hour na mapinsala, and after nun humihina po mga kaibigan. Bakit? Dahil po nakakabawas sa kanyang epekto o lakas ng hangin niya yung kabundukan po sa ating Philippine landmass, yung mga puno, kaya po yan dan talaga nagkakaroon ng impact at epekto at halaga yung mga puno na pinuputol po ng ating mga kababayan. Once na may mga puno, nababawasan po yung lakas or intensity ng hangin na mga bagyong tumatama at pumapasok po sa ating bansa. Especially yung mga kabundukan, nakakabawas po yan ng lakas ng hangin. Inaasahan din mga kaibigan, no? At pinaghahanda po mga kaibigan dahil posibleng magkaroon ng rapid intensification or mabilis na paglakas ang nasabing bagyo ni si Marce na maaari pong tumama dito po sa Cagayan o Babuyan Island. Kaya may posibilidad po mga kaibigan na maitaas, no, sa pinakamataas niya na posibleng maabot, signal number 4 lamang. Ito nga pong si Bagyong Marce. So itong signal number 4 ba mga kaibigan ay nakakabahala po ba o dapat po ba natin pangambahan? Well mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo dahil po itong signal number 4 ay nasa typhoon category ay na rin sa ating forecast. At ito, check ko natin mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo. Pag sinabi po natin mga kaibigan na signal number 1, 30 to 60 km per hour. Signal number 2, 61 to 120 km per hour. Signal number 3, 121 to 170. Ang signal number 4, category mga kaibigan, nagre-range po yung hangin or pumapalo yung hangin niya from 171 to 220 km per hour. Which is yun yung hangin na posibleng maabot or reach pinakamataas nitong si Bagyong Marce. So, ang pinagpipray natin, kung sakaling maging signal number 4 siya, wala po siya sa ating Philippine landmass at nasa karagatan po ng ating bansa. Kaya mga kaibigan, dalawang senaryo yan. Posibleng ito nga si Bagyong Marce ay maglandfall sa ating Philippine landmass at mag-recurve. At yung unang senaryo, pangalawang senaryo mga kaibigan, ito yung posibleng tahakin niya yung extreme northern Luzon, pero nasa labas po ng ating Philippine landmass. So sana malinaw po sa inyo mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na po, nagiging normal lamang po yung ating pagre-report at wala po tayong script na binabasa dito. As long as na-broadcast ko sa inyo, naipapaliwanag ko sa inyo, eto nga pong si Bagyong Marce, nakakatulong po ako sa ating mga kababayan. So yun lamang pong update natin sa lagay ng ating panahon. Mamaya po muli update ko kayo dito sa ating minomonitor at binabantayan na si Bagyong Marce. Maraming salamat po mga kababayan.